So ayan, usap mga paps, eto for today's video magpapalit tayo ng air filter. At syempre at the same time pag-uusapan natin kung gaano kalaga ang air filter sa ating mga motor. So ayan na nga, kung nakikita nyo yung aking air filter is maitim na. Actually mas malalaya pa yung kanina. Pinagpagang ko lang yan, brush ko lang yan, nakadalawang brush na yan. Pero pag tiningnan mo tong ihiga mo ng konti, medyo may greeny pa siya. Actually pwede pa to yung kaya pa ng 1 week na gamitan to. Itong na to, original part ito ng Honda. Ayan So itong aftermarket, tingnan mo ang aking aftermarket at saka dito magka different ito sa likod. Tingnan mo, naka double screen yung ating original parts, samantalang itong aftermarket is single screen lang, yung malalaking screen. Pero pwede na rin kasi ang sinasala lang naman nito yung mga bato-batong napupunta dito. Kasi ito kanina mayroon tong mga bato-batong maliliit nung pinagpag ko itong aking genuine parts. Saka ang diferensya lang naman nito is meron siyang dito, may pinaka-tinti siya. Dito wala, naka-plain lang siya. Ito mura, ito mas expensive, 350 ata to. Ayan. Pero nung bumili ako nito sa Honda, ang nareklamo ko sa kanila is wala na siyang oil dito sa screen. Usually talaga pag bagong stock is ma-oily pa tong nila, itong screen na yan ng kulay green na pansala. Ito kaya lang naman mura to dahil wala na talaga siyang chemical para sa protection ng ating motor. Talaga makakasala lang siya ng alikabok, kaya hindi natin dapat patagalin ng lalo sa pag nakita natin may itim na is palitan na natin. Pero itong aftermarket na to, napapansin ko matagal umitim to dahil wala siyang chemical na gaya ng sa original parts. Ito may chemical to, yung parang parang oil dito sa niya, yung sa greeny. Nareklamo ko to sa kanila dahil ba't wala nang langis, wala daw langis, di ata alam ng mga nagtitinda na mayroon tong oil na naka-oil pagbago pa, oily pa tong na to, yung kulay green na screen na to. Hindi ata aware yung nagtitinda dun sa Honda. Kaya di na ako bumili kasi ganun. Kasi sila na nai-stockan sila nito kasi mas marami nang bumibili sa aftermarket na air filter kasi halos kalahati yung presyo. Yun nga lang, di natin secured yung safety ng ating motor. Pinaka-importante pa naman sa motor na to, mga scooter, yung air filter. Dahil yung mga naihigop na alikabok na ito, pag may lumusot dyan, diretso sa ating throttle body. So kaya pag nakita nyo ng ganyan, ugaliin yung 3 months, i-check nyo na tong air filter nyo. Kung maitim na, ay talagang magpalit na kayo. Marami namang replacement yan na mas mura. Kasi kung titipiran natin tong ating motor ng sobra, mas mapalaki gastos natin once na magka-problema yung ating makina. Diretso sa makina yan, nagbubuga ng pag nag-silinindor tayo, dito kumukuha ng hangin at saka sa gasolinahan. Sa gasolina tatagpo yan dun sa ating throttle body. Kaya pag barado na to at puno ng alikabok yung ating throttle body is may tendency na magpupugak yung motor natin at mamatayan tayo sa gitna ng kalsada dahil di na nga makahinga yung ating makina. So ayun, advice ko lang din, hanggat maaari maglagay kayo ng magpakarga kayo ng gasolina ng 97 octane every week. Pag paubos na yung nyo, 1 bar na lang, kargahan nyo na kahit mga 1 litro lang ng 97 octane. Yan ang pinakasekreto ko sa aking motor na to, kaya hanggang ngayon sobrang smooth pa rin yung takbo na ito. Wala ka pa magiging problema. Ang laki na ng odor na ito, nasa 105k na. Kaya ito yung pinaka-importante rin alagaan natin, itong air filter na to. So ayan, pag yun nga, nang sabi ko, pag replacement lang, check nyo 3 months. Itong original kaya ng 6 months to, 6 months. Pero check nyo rin every 3 months kung anong status nyo. Pwede yung pahanginan,
Pero actually bawal, pero kung ano naman is pwede nyo paggamitin. So hanggang dito lang mga paps sa aking video. Pakishare na lang and like this video. Thanks for watching. Bye bye.